So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na ang mga espiya ng China sa mga Pogo hubs sa bansa. Kasunod ito ng pagkakadiskubre kahapon ng mas marami pang Chinese military uniform at isang police service medal. Kung authentic ang mga ito, dalawang bagay ang kinukonsidera ng PAOK. Una, mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya na nagtatago sa mga Pogo hub. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? Ilan sa mga uniforme na nakita sa ni-raid na compound ay luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities, and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ngunit hanggang walang matibay na ebidensya na may nangyayaring pang-eespiya, mananatili daw na paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. Samantala, tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99, bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search, as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies, as well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners, kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Naisalang na rin sa inquest proceedings ng Bureau of Immigration ang lahat ng hawak ng foreign nationals ng PAOK. Kabilang dito ang mga nahaharap sa kasong immigration violation dahil walang kaukulang dokumento na maipakita ang mga ito. Maiiwan naman sa bansa ang mga biktima at mga suspect habang nililitis ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ng PAOK ang kanilang pondo para masimulan na ang pagpapadeport sa mga dayuhang manggagawa. Kahapon sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na umaabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.